Meron ulit tayong babasahin dito na message, guys. Sabi, spouses, if you let it, resentment will do more damage than the infidelity ever did. So, yung sinasabing resentment, yun yung sobrang nating galit, ayaw nating mag-forgive, sobrang napaka-bitter ng ating nararamdaman. Talagang galit tayo. Babasahin natin yung resentment means a deep lingering feeling of anger, hurt, or bitterness because you feel you were treated unfairly, disrespected, or wronged, especially when those feelings are kept inside for a long time. Simple way to put it, resentment is anger that wasn't healed. For example, you forgive with your words pero sa puso mo may bigat pa rin, yan ang resentment. Biblically speaking, kapag sinasabi natin resentment, ito yung mga parang ugat ng kapaitan, root of bitterness na tumutubo sa puso kapag may sugat, galit o sakit na hindi natin pinapaubaya sa Diyos. Hindi ito biglang galit, ito ang galit na pinatagal, inaalagaan at hinahayaang manatili sa ating mga puso. Sa Hebrews 12:15, see to it that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. So, pinapakita nito na kapag hinahayaan ang resentment, hindi lang ikaw ang naapektuhan, pati ang relasyon mo sa iba at sa Diyos. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage, and anger. Sa pananaw ng Biblia, ang resentment ay kabaliktaran ng forgiveness at grace. Kapag may resentment, nagiging mabigat ang puso, humihina ang pagmamahal at nahadlangan ang kapayapaan na gusto ng Diyos para sa atin. Pero malinaw din ang paanyaya ng Diyos. Ephesians 4:32, be kind and compassionate, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So, ang resentment ay sinyalis na may sugat na kailangan ng pagaling. Hindi ito ginagamot sa paglimot, kundi sa pagpapatawad at pagtitiwala sa Diyos na siya ang maghihilom ng puso. So, ang sabi dyan, resentment will do more damage than the infidelity ever did. Usually, nararamdaman natin yung resentment na yan or bitterness or anger na sobra-sobra deep na talagang sugat kapag merong infidelity na nangyari. So, ano naman yung infidelity? Yan ang yung kataksilan sa marriage. So, hindi natin pwedeng invalidate yung feelings kapag merong resentment kasi normal tayo ng mga tao at mararamdaman talaga natin yung sobrang sakit at parang ayaw nating magpatawad. Yung iba sinasabi na, kahit na ma-impero na ako, wala akong pakialam. Pero guys, yung resentment, sabi dyan, will do more damage, hindi sa ibang tao lang, kundi pati sa ating mga sarili, sa ating sarili mismo. So let us just give it to the Lord, trust the Lord that He will do the process and He will be the one to heal us and heal the other side. Kung meron ng infidelity, kung ayaw mo patawad, tayo yung kawawa. So let it be, forgive. And kung hindi ka talaga pipiliin, okay, fine. Kasi hindi naman natin napipilit yung tao. So kung ayaw na makisama at gusto na talagang pumunta sa iba, okay, fine. Alam ko madali lang siya sabihin, mahirap siya gawin, pero kailangan nating matuto na mag-let go. And maybe, hindi naman i-allow ni Lord yon kung hindi siya nakabubuti sa'yo. So maybe, mangyayari yan dahil alam talaga ng Lord na wala nang pag-asa magbago at imbis na mag-heal siya in the near future, mas lalo pang makakasama sa'yo. So yung iba, merong long suffering kasi nasa kanila na yung mga Holy Spirit, nasa atin na yung Holy Spirit, and meron naman siyang kapalit na magandang bagay. Like, sa long suffering na kanyang ginawa, natuto yung kanyang husband ba or wife na nag-cause ng infidelity at naging okay yung relationship nila. So, let us just ask wisdom to the Lord kung ano yung dapat. Kasi infidelity plus abandonment plus sinasaktan ka physically ay hindi yan gusto ng Lord para sa'yo. So, ang mahalaga ay matuto tayong mag-forgive para sa ating sarili at kung mahal natin ang Lord, gagawin natin yan kahit mahirap at masakit. Bye!